Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arjo. Taong 1998, Mindoro. Napabuntong hininga na lamang si Arjo matapos makita ang lupang sakahan. Bitak-bitak dahil sa matinding init. Malakas ang hagupit ng El Nino kung kaya't walang naiwan sa mga pananim. Lahat ay natuyo. Sinubukan niyang bungkalin upang masuri kung gaano katigas ang lupa. Halos mapurol ang piko na tumatalbog sa tuwing tatama sa bato. Hindi na rin kinaya ang sikat ng araw, kaya tumigil muna at sumilong sa kubo. Katulad niya, dumalaw sa taniman ng iba pang magsasaka na parehong napapailing sa kalagayan. Arjo! Wala na talagang pag-asa ang pananim natin ngayon. Yung binhi ko di nalalakyan. Grabe yung hagupit ng El Nino. Walang patawad, tuyong-tuyo ang lupa. Maging ang tiyan natin magugutom yan dahil walang ani. Wika namang Baste. Lilipas din yan, Manong. Maghintay na lang tayo. May iba po ako. Napano po si Mang Ramon? Kaninang umaga ko pa napapansin na nakatingala sa langit eh. May nangyari po ba? Alam mo naman yung taong yan eh. Maraming paniniwala sa buhay niya. May nakita kasi kahapon ng mga uwak. Sabi niya masamang pangitain daw yon. Basta ako ewan ko lang ha. Hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Mas nag-aalala pa ako sa sitwasyon ng taniman kesa sa kung anong ibon yung makikita dyan. Huwag mo na rin pansinin dahil kapag ikaw ang kinausap, mababaliw ka talaga. Marami ang alam na magtataka ka kung totoo ba o hindi. Ganun ho ba? Baka may pinagdadaanan lang yan kaya nasabi yung ganyang bagay. O hindi kaya nagkataon may namatay nung araw na makakita siya ng uwak. Siguro nga ganun ang nangyari. Huwag mo na lang siyang pansinin kasi kung makita niya na nakatingin ka sa kanya, lalapit yan tapos kakausapin ka. Hindi yan titigil. Napatawa na lang si Arjo sa sinabi ng matanda. Ibinigay na rin niya ang hiramin nitong piko. Nagpatuloy siya sa gawain pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang kanyang pinsang si Roy. May dalang tanghalian na pinagsaluan nilang dalawa. Ito ang katuwang niya sa sakahan. Magmula noong tumigil na ang lolo dahil sa katandaan. Sa edad na 25, wala siyang ibang inatupag kung hindi ang pagsasaka. Ito na ang nakagisnan mula pa noon. Pagtatanim ang pinakaunang naging trabaho. Mahal niya ito, kung kaya't walang reklamo ang maririnig. Ginawa ng responsibilidad ang pagdalaw sa sakahan, umaga hanggang sa hapon. Paminsan pa nga ay sa kubo na tutulog para mabantayang maigi. Sa katunayan, ito rin ang buhay ng mga kaninununuan na ipasa sa bawat angkan hanggang sa kanila Roy. Pero kumpara sa kanyang pinsan, mas seryoso siya sa gawain. Kumikilos lang kasi ito kung kailan gugustuhin. Magtatrabaho ka na naman. Ang init-init tapos susuong ka. Gusto mo yata nga takiyin eh. Saka na yan. Hindi naman na mapapakinabangan dahil sirang-sira ng tanimang to. Pinsang Roy, kahit na matindi ang banta ng El Nino, kailangan pa rin asikasuhin yan. Huwag nating pabayaan, baka mas lalong lumala yung kalagayan eh. Sige, ikaw ang bahala. Total masipag ka naman. Basta ako dito lang ako sa kubo. Maitim na ako. Kapag magbibilad pa sa araw, magbumuka akong bibingkang sunog. Tinawanan niya ang pinsan. Kahit kailan ay maloko ito sa mga sagot. Matapos matakpan ng damit ang kalahati ng muka at maisaayos ang sombrero, sinimulan na ang pag-alis ng mga tuyong damo. Ilang sandali pa, napansin niya ang pag-alis nito. Hinayaan na lang din dahil wala namang maaasahan pagdating sa gawaing sakahan. Palagi itong tumatakas. Sa pagpapatuloy niya, nagulat na lang nang biglang may sumigaw. Paglingon ay si Roy.
Natatarantang tumatakbo pabalik sa kubo habang tumitingin sa pinanggalingan. Nagmamadali naman siyang lumapit para makiusisa sa nangyari. Oh, ano nangyari sa'yo kung makasigaw ka? Para kang nakakita ng kung anong nilalang ah. Lintik na yan. Inatake ako ng ibon doon sa may kawayan. Ang laki pa. Kalmado ako naglalakad tapos bigla namang sumugod. Ang sakit. Wika ni Roy. Sabay reklamo sa natamong sugat. May kalmot siya sa kanang braso. Bakit ka ba kasi pupunta doon? Saan ka ba tutungo? Ha? Alam ko na, magsusugal ka no? O hindi ha. Maunguha lang sana ako ng bayabas kaso ito nangyari. Grabe, kung nakita mo lang, pati ikaw maguguluhan kung ibon ba o dambuhalang manok yun eh. Ewan ko sa hayop na yun, basta ang sakit ng sugat ko sobrang hapdi. Umuwi ka na lang siguro, magpagamot ka kay lolo. Huwag mong babanggitin sa kanya na nagawi ka dun sa may kawayan ha. Paniguradong magagalit yan. Alam mo naman yun. Ayaw niyang naririnig kang naglalakwat siya sa oras ng pagtatrabaho sa sakahan. Pinatigil lang ni Arjo ang pagdurugo. Wala silang gamit sa kubo, kaya iyon na lamang ang nagagawa. Dahan-dahan na ring lumakad si Roy pauwi. Sa kabilang direksyon naman ng daanan, marami ang bahay, kaya wala nang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay binalik niya ang pansin sa naudlot na gawain. Natigil din paglipas ng ilang oras dahil dumating si Mang Baste. May dalang nilagang saging at kape. Iyo, halika dito, magmerienda muna tayo. Marami ang hinatid ng anak ko kaya pagsaluhan natin. Hindi naman mauubos kung ako lang mag-isa. Narito na rin ang piko, isasauli ko na. Maraming salamat po. Mabuti naman may saging pa po kayo. Yung sa amin kasi hindi na bumubunga eh. Apektado talaga sa init ng panahon. Kahit papano meron din. Pero tignan mo ang laman. Ibang-ibang resulta dahil sa El Nino. Ay nako, kailan ba kasi uulan kahit isang araw lang sana? May iba pala ako iyo. Nakita mo ba si Ramon? Nandyan lang kasi siya kanina eh. Ngayon hindi na matagpuan. Wala nang tao sa kubo. Saan kaya sumota matandang yon? Hinahanap na kasi ng asawa niya eh. Wika ni Mang Baste. Hindi ko po napansin eh. Baka nagpunta sa kabilang lupain. May taniman din sila roon eh. Siguro, pero duda ako kay Ramon. Hindi ko alam kung may katuturan ba ang aking napapansin o wala. 2 beses ko na siyang nakitang nawawala sa sarili. May pagkakataon na halos sunggaban ako ng walang dahilan. Oo, meron siyang diferensya sa pag-iisip. Pero dati yon nagamot na. Parang kakaiba kasi ang dating eh. Para bang hindi siya tao kung gumalaw. Abay ewan, basta ganun ang nakita ko tapos ngayon nawala uli. Nasaan na kaya yon? Ganun po ba? Baka naman gawa lang po ng katandaan. Hindi naman may tatanggi na ang tao kapag tumatanda minsan nawawala sa sarili. Baka yun lang ang nangyari kay Mang Ramon, Manong. Wika ni Arjo. Hindi na nagustuhan ang puna ng matanda. Paminsan ay nais niya itong pagsabihan. Dahil sa bibig na daig pa ang babae kung makapagsalita. Puro hinuwa na makakasira ng kapwa. Sa naaalala ko, nagpunta siya sa probinsya ng ina. Doon nagmula ang maraming aswang. Sa tingin ko nayanggaw. Tapos ngayon unti-unti nang lumalabas ang pagkalimaw. Ikaw iyo, mag-iingat ka. Huwag mong ilayo ang itak. Para kung sakaling susugod, makakalaban ka kagad. Mas lalong nawalan ng gana si Arjo dahil sa dinagdag nito. Natatakam na sana siya sa nilagang saging pero biglang napawi sa masamang asal ng matanda. Siya ang tipo ng tao na hindi gustong makarinig ng masamang salita laban sa kapwa-tao, lalong-lalo na kung nakakasama sa iisang taniman. Hindi na lamang niya pinansin. Inatupag ang paghigop ng kape na kung maiksi ang pasensya ay naisaboy na. Makalipas ang ilang sandali, nakahinga siya dahil nagpaalam ito.
Nagbabanta na rin ang gabi, kaya naghanda na sa pag-uwi. Iho, bilisan mo magsara ng kubo. Nariyan na si Ramon, baka bigla yung maging aswang. Ay nako, mauna na ako sa inyo, mag-ingat ka. Pahabol ng matanda bago tuluyang umalis. Umiling na lamang siya bilang reaksyon. Tinapos niya ang paglilipat ng mga gamit. Isinara ang kubo. Kaso nga lang natigilan dahil sa biglaang pagsigaw ni Mang Ramon. Nakasiksik ito sa silong habang tumitingin sa paligid na para bang may nakikita na kung ano. Lalapitan na sana, kaso nga lang nagdadalawang isip dahil maging siya ay nakaramdam ng takot, pero sa huli ay nilapitan niya. Manong, ayos lang po ba kayo? Bakit nasa silong ka? Wika ni Arjo. Natigilan ng matanda. Tumingin sa kanya at nagmamadaling lumabas. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Lalo lang nakadagdag ng takot niya. Iho, nakita mo ba yung nasa itaas? Ang mga wak na yan ay sugo ng aswang. Masamang pangitain. Masamang pangitain niya ipapaiwatig niya. Lalo pat walang huni. Kamatayan ang ibig sabihin. Tumingala si Arjo. Nakita ang hindi mabilang na uwak. Nakapirme ang paglipad sa pabilog na direksyon. Nasa mismong itaas nila. Hindi humuhuni. Ni walang ingay ang pagaspas ng mga pakpak. Mga sugo ng aswang. Sugo ng aswang. Iyo, umalis ka na. Magtago ka. Huwag ka magpakita sa mga uwak. Bilisan mo, lumakad ka. Wika ni Mang Ramon. Hindi niya maintindihan pero dahil sa takot, kumaripas siya ng takbo. Kamuntikan pang matisod dahil sa panay na pagtingala sa mga uwak. Pagdating sa tahanan, naabutan niya ang pinsan at lolo. Nag-uusap tungkol sa aswang. Kagad siyang sumali at nagtanong sa uwak. Uwak, bakit mo naman naitanong, Arjo? Sa katunayan, naging simbolo ng kasamaan ng ibon na yan dahil sabi ng mga nauna sa atin, ang kulay nitong itim ay nangangahulugang kamatayan. Maging ang huni, nakakatawag ng kasamaan o malas. Pero sa ilang dekada kong paninirahan dito sa mundo, minsan na rin may nakapagsabi na ang aswang ay pwedeng mag-alaga ng anumang hayop. Kabilang na ang ibon at ito ang inuutusan niyang maggasik. Narinig ko lang naman. Hindi ako sigurado kung totoo ang kwento. Saan mo ba nakuha ang tanong na yan? Malamang kay Tandang Ramon. Ang matandang kasing yun lolo parang nababaliw na. Nakakakita raw siya ng uwak doon mismo sa taniman. Sugo daw ng aswang. Ewan, napapraning na ata yun. Hoy Roy, huwag kang magsasalita ng ganyan. Lalo na kung hindi ka sigurado. Sinisiraan mo lang yung tao eh. Lolo, may mga uwak po kasi sa taniman. Totoo po ang sinabi ni Mang Ramon. Nakita ko mismo ang mga uwak kanina. Lumilipad sila, pero nakapirme lang sa isang lugar. Tapos walang huni. Ganun ba? Hindi ko masasagot yan kasi wala akong sapat na kaalaman. Pero kung sakaling sugo nga ng aswang, ay nako, delikado. Napabuntong hininga si Arjo. Bumalik sa kanyang alaala ang nakitang mga uwak. Ilang sandali pa. Pero nararamdaman pa rin ang kilabot. Lalo na nang maaninag ang mapulang mga mata. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag ka nang pumunta ng taniman. Wala naman tayong mapapala dun. Tagtuyot po. Saka mo nalang balikan kapag may ulan na. Masyado kang Bukas ipagpaliban muna ang pagpunta dun. Baka kasi kung ano na naman yung sabihin na matandang Ramon na yan. Nag-aalala ka ba sa akin o natatakot ka? Ha? Saka, hindi ko pwedeng pabayaan ang sakahan. Yun na nga lang yung kabuhayan natin eh. Kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Hindi mo naman kailangan magsalita ng kung ano-ano eh. Ganyan ka Kaya siguro paborito ka ni Lolo. Masyado kang nagpapakita ng dedikasyon. Kung sa pag-aaral mo yan ibinubuhos,
Profesional ka na sana. Ewan ko ba sa'yo kung bakit ayaw mo mag-eskwela. Mas pinili mong maging magsasaka. Ikaw nga uminto kasi pinili mo maglakwatsa kaysa pumasok ng eskwela eh. Pumunta ka pa talaga dito sa Mindoro. Ang ayos-ayos ng pamilya mo sa Sorsogon eh. Ewan, kumain ka na nga dyan. May ulam dun sa ibabaw ng tubigan. Kakainin kasi ng pusa kung nasa mesa ilalagay. Ikaw na rin ang magugas ng pinggan. Matutulog na ako. Wika ni Roy. Hindi pinansin ang kanyang sinabi. Napailing na lamang siya dahil sa pag-iwas nito. Sa paglipas ng ilang oras, si Arjun na lang ang mag-isang gising. Nasanay na rin siya dahil hating gabi pa aantukin. Samantalang ang mga kasama ay bandang 8:00 pa lamang ay tulog na. Upang hindi maburyo, magbabasa ng dyaryo kahit yung pinakaluma noong pang 1 taon. Hindi ito tinapon. Itinambak lamang dahil ito ang nagsisilbing libangan ni Lolo Perico sa tuwing walang magawa. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, napansin niya ang pagkalampag ng bubong na sinundan ng pag-ingay ng mga dahon sa katabing puno. Para bang may dumaong na kung ano. Isinawalang bahala ito. Nakatuon ng pansin sa binabasa. Pero makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod na ang kaluskos. Makikita lang mula roon ang puno. Tinignang mabuti hanggang sa maaninag ang mapulang maliit na mga ilaw. Inakala pang alitap-tap. Pero nang humuni, doon na pagtanto na hindi. Dahil isa itong uwak. Kamuntikan niyang mabitawan ang lamperilya sa gulat. Mabuti na lamang naging maagap siya. Dahil kung hindi ay baka nagkaroon ng sunog. Nagmamadali siyang tumayo at pumasok ng kwarto. Sa lakas ng kanyang yabag, nagising si Roy. Nalimpungatang bumangon para lang makahampas. O ayan, ang ingay-ingay mo. Kitang natutulog yung tao. Wala ka talagang respeto. Mahihirapan na naman ako sa pagtulog nito eh. Pasensya ka na. Nagulat lang ako sa nakita ko eh. Bumalik ka na sa pagtulog. Pasensya na talaga. Kakasabi ko lang na mahihirapan ako sa pagtulog. Ano bang nakita mo? Lumabas ka na naman ano? Bakit naman ako lalabas eh, gabi na? Ngayon pa lang, may nakita akong uwak doon sa puno. Hala siya. Nawaan ka na ni Tandang Ramon ano? Ayan kasi, sa pamamalagi mo sa taniman natutulad ka sa kanya. Hindi magtatagal, 2 na kayong baliw. Yan ang sinasabi ko eh. Uy Roy, pwede bang tumino ka naman? Walang nakahawa at walang nahawa. Talaga bang ganyan ka mag-isip? Dire-diretso, hindi man lang alamin kung tama ba ang sinasabi. Ano ba ang dapat? Ganyan din naman ang matandang yan ah. Nilala mo na ng sistema ang uwak. Uwak ng uwak parang ewan. Matulog ka na nga lang uli. Ang dami mo pang sinasabi. Wika ni Arjo. Sabay hagis ng unan sa mukha nito. Naiga na rin siya para matulog. Subalit kahit anong pikit ay gising pa rin ng diwa. Naging malikot sa higaan hanggang sa bumangon na lamang. Ano, di ka makatulog ano? Bakit? Hanggang sa pagpikit ba, nakikita mo pa rin yung uwak? Wika ng pinsan. Hindi niya ito pinansin. Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Sinilip na rin ang puno upang malaman kung naroon pa ba ang uwak. Nakahinga dahil wala na. Sa sala siya naupo at doon muli nagpalipas ng oras. Pero sa puntong ito ay kasama na si Roy. Nahirapan ito sa pagtulog. Kung hindi ka sana nag-ingay, maimbing pa sana yung tulog ko ngayon. Tignan mo, hindi na ako makapagpahinga. Hindi niya na sinagot ang pinsan dahil lalo lang hahaba ang usapan tungkol sa maliit na bagay. Ibinaling niya ang pansin sa ibang direksyon. Pero ang isip, okupado sa sinabi ni Mang Ramon. Ngunit sa panggugulo ni Roy,
Naputol ito. Boy, tama ka nga ano. Paano kung totoo ang sinasabi ng matandang si Ramon na sugo nga ng aswang ang mauwak? Hindi ko pa nakikita yung sinasabi mong ibon. Pero kung meron nga talaga, ano mangyayari? Isa-isain ba tayo? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Bakit ngayon parang interesado ka? Nagbago yata ang isip mo matapos makainom ng mainit na tubig? Napayuko si Roy sa hawak na tasa. Nagulat nang makitang walang kape. Kaya pala walang lasa. Hindi ko pa nalagyan ng kape. Pero ano, paano kung totoo? Isa-isain tayo ng aswang ganun? Ang angas naman niya. Ewan ko sa'yo. Ginagawa mo yatang biro Ubusin mo na yung mainit na tubig mo na walang kape. Baka sakaling tumino ka. Oy, sandali lang. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko Paano nga? Aba malay ko. Bakit ako ang tatanungin mo? Ano bang alam ko sa ganyang bagay? Bahala ka nga dyan. Iniwan niya ang pinsan. Pinilit ang sarili na makatulog. Kinabukasan maaga siyang nagtungo ng sakahan. Naroon si Mang Baste. Dumiretso naman ang paningin sa kubo ni Mang Ramon na nasa unahan pero walang tao sa lugar. Ibinaling niya ang atensyon sa pag-alis ng tuyong damo sa taniman. Binungkal ang lupa. Pagkatapos ay dumating si Roy. Makalipas ang ilang oras ay sakalang nagpahinga. Habang kumakain ng dalang agahan, inutusan niyang magbungkal. Labag pa sa loob ang pagsunod, kaya hindi maayos ang pagtatrabaho. Hindi na lang pinuna dahil baka magkasagutan na naman sila. Magkasama ang dalawa buong maghapon. Todo sa pagbubungkal si Arjo. Samantalang gumawa naman ng kulungan ng gagamba si Roy. Walang balak na tumulong sa gawain. Sadyang sariling libangan lamang ang inaatupag. Nang makaramdam ng pagod at pananakit ng kamay, muling huminto si Arjo. Hinihingal na bumalik ng kubo. Sa pagkakataong iyon ay bumalik uli si Mang Baste. May dalang tinapay at kape na inalok sa kanila. Nauna pang kumain si Roy na may katakawan pagdating sa kape. May ba tayo, Arjo? Sabi ni paring Takyo, kahapon nilapitan ka raw ni Mang Ramon. Anong sinabi ng baliw na yon? Kung tinatakot ka niya, magsabi ka sa akin Dahil ako mismo ang sisita sa loko-lokong yan. Nandadamay pa siya ng ibang tao. Hindi maganda yan. Wika ni Mang Baste. Hindi ho. Ako po yung lumapit sa kanya, Manong. At saka, hindi naman po baliw si Mang Ramon. Sadyang natatakot lang siya sa nakikitang mga uwak. Uwak? Iho, wag mo sabihing pati ikaw, naawaan na sa nakikita niyang uwak. Sabi na nga ba't tinakasan ng pag-iisip ang matandang yon? Manong, kakasabi ko lang po na hindi baliw si Mang Ramon. Dala lang ng takot niya kaya ganyan ang sinasabi. Totoo ang mga uwak. Hindi nyo lang nakita kasi wala kayo ng mga sandaling nagpakita ang mga yon. Mamaya, sandyain nyo magpaabot ng alas 5. Makikita mo yan. Bakit ko naman gagawin? Baka limaw ang mga uwak na yan, pati ako madamay. Wag na lang. Subukan nyo po, kahit ngayong hapon lang, para matigil kayo sa kakasabi na baliw si Mang Ramon. Natahimik ang matanda. Tumingin kay Roy pero nag-iwas na lamang ng tingin. Hindi na rin siya umimik dahil baka kung ano pa ang masabi. Matapos silang magmeryenda, bumalik na sa sakahan. Sa pagkakataong ito, naisipan ng tumulong ng pinsan. Napangiti na lamang siya dahil kahit papano ay may ambag na din. Hindi nagtagal, dahan-dahan na sa pagligpit dahil malapit ng gumabi. Naganda siya sa pag-alis. Napansin niya si Roy na nakatingala sa kalangitan. Kahit magdamag kang tumingala, hindi ka bibigyan ng ulan. Kasagsagan ng El Nino, asa ka pa Hindi na malula ng inaantay ko. Malapit ng mag-alas 5. Tignan natin
Kung may uwak nga ba, para tigilan ko na si matandang Ramon sa pagsabi ng baliw. Napatingala si Arjo. Sa halip na umuwi, nag-intay ang dalawa sa muling pagpapakita ng mga uwak. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga ito. Hindi nila namalayan kung saan nagmula. Naroon na ito sa kahanginan. Kahit may kalayuan, naaaninag pa rin ang mapupulang mga mata. Walang anumang ingay na maririnig, maliban na lang sampas ng hangin. Lumilipad ang mga ito sa paikot na direksyon. Teka, ganyan yung ibon na umatake sa akin sa kawayan Yan nga yun. Naku, uwak pala. Naiintindihan ko na si Tandang Ramon. Itsura pa lang yan nakakakilabot na Nasaan ba ang matandang yun? Hindi ko alam. Hindi nagpunta rito sa sakahan. Baka nagpapahinga sa bahay niya. Mabuti na rin yun. Mawawala yan sa sarili kapag nakita mga uwak na yan. Halika na, Roy. Tayo na lang ang nandito sa taniman. Baka kung ano pang maisip na mga yan, mayari tayong dalawa. Nagmamadaling umalis ang magpinsan. Panay pa rin ang paglingon dahil baka nasundan ng mga uwak. Ligtas naman silang nakauwi, pero binabagabag ng nasabing ibon. Hanggang sa gabing iyon pa rin ang napag-usapan. Si Lolo Perico, tahimik na lamang habang nakikinig. Hindi maiwasang kabahan para sa mga apo. Aminado siya, walang sapat na kaalaman tungkol sa ganitong klaseng nilalang. Maging ang pangyayaring ito, iba para sa kanya. Nasisiguro niyang may kaakibat itong kasamaan. Kaya naman para maprotektahan ang dalawa, hinalungkat ang lumang baul. Hinanap ang mutya na minsang ginamit bilang pangtaboy sa masamang elemento. Mawalang galang na mga apo. Sa lakas ng boses nyo narinig ko ang usapan. Aswang baka mo, huwag kayong mag-alala. Kahit papano meron tayong pangontra dyan. Napako ang tingin ng dalawa sa hawak niyang kwintas, kung saan ang palawit ay mutya ng tubig. Nakakunot ang noo ng mga apo dahil hindi alam ang ipinapakita. Tinatawag itong mutya ng tubig. Galing sa kalikasan na merong bisa bilang pangtaboy sa masamang elemento at nilalang, lalong-lalo na sa mga aswang. Kung sa tingin nyo, ang mga uwak na yon ay may kinalaman sa nasabing nilalang, doon pa talaga sa taniman. Abay, hindi ako makakapayag na wala kayong proteksyon. Sotin mo to iyo, Arjo. Hala si Lolo, paboritong apo talaga yung binigyan. Paano naman ako? Papalapa mo ako sa uwak. Maghintay ka kasi. Masyado kang atat, hindi pa ako tapos Isa lang yan. Kaya Roy, ikaw muna ang humawak. Huwag kang lalayo sa pinsan mo para maprotektahan ka kung sakali. Hindi ko pwedeng sa'yo ibigay, buraraka Napasimangot na lamang si Roy. Hindi makaramdam ng inggit sa pinsan. Sanay na sila sa trato ng matanda. Wala siyang balak magdamdam dahil aminado siya. Mas mapagkakatiwalaan si Arjo kumpara sa kanya. Hindi na baling wala akong ganyan. Kung titignan, mukhang bantay ko si Arjo. Tuwang-tuwa ka naman. Kahit kailan talaga, Roy. Mabuti na lang, bumabalanse si Arjo. Kasi kung pareho kayong balabag, abay kawawa ako. Paano naman po ito gagamitin, Lolo? May kailangan ba akong gawin para lumabas ang bisa nito? Kusayang gagana. Lalo na kapag nakaamoy ng kapamakan o anumang banta ng masamang elemento. Gawa man ng tao o hindi pangkaraniwang nilalang. Huwag kang mag-alala. Sigurado ang kaligtasan yung dalawa sa mutyang yan. 2 beses ko lang nagamit. Noong ipinagbuntis ang nanay nyo. Ginamit ko lang pantaboy. Hindi na ako nanugis. Dahil hindi ako ganong katapang para humarap ng nilalang. May pagdadalawang isip Palagi akong hinihikayat ng yumao kong ama. Pero ayoko, kaya tinago ko na lang. Hindi ko akalain na sa oras na ito muling magagamit. Alagaan nyo.
Huwag gagamitin sa kalokohan na. Makakaasa po kayo, Lolo. Hindi na rin yata ito kailangan eh. Mga uwak lang naman ang nagpapakita. Ayoko na rin magpaabot ng alas 5 sa taniman para makaiwas. Kahit na, hindi natin alam ang mangyayari sa susunod na mga oras. Diyan lang yan sa'yo para makasigurado tayo. At ikaw naman, Roy, huwag ka masyadong magpapaperwisyo sa pinsan mo. Ang laki mo na pero asal bata ka pa rin. Eto naman si Lolo, palagi na lang akong pinupuna. Pero sige hindi na ako magiging balabag. O kita mo na, pati pananalita balabag din. Ay nako, ipapadala kita sa Sorsogon eh. Huling wika ni Lolo Perico. Kinabukasan maagang pumunta si Arjo sa sakahan. Una niyang tinignan ang kubo ni Mang Ramon, subalit walang tao sa lugar. Gusto sanang lapitan dahil nasa loob lang pero hindi na ginawa. Dumating kasi si Mang Baste at baka kung ano pa ang masabi ng matanda. Kinalimutan na lamang iyon, inasikaso ang taniman. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Roy. Merong dalang agahan. Nagkakape lamang siya dahil pasado alas 8 pa kung maghanap ng pagkain ang sikmura. Nang mapansing huminto ang pinsan, tinitigang mabuti ang kubo ni Mang Ramon. Kaagad niya itong sinita. Binato pa para masigurado. Hoy, ano bang ginagawa mo? Kung makatingin ka parang may binabala ka. Nandito ang kubo natin. Dito ka tumingin kahit hanggang bukas pa. Tumitingin lang yung tao, may binabala ka agad. Grabe ka naman. Nakasalubong ko si Aling Sophia. Umiyak dahil hindi pa nakakabalik si Mang Ramon magmula nung isang araw. Umuwi galing dito sa taniman pero umalis kagad. Akala niya, nariyan lang sa kapitbahay. Wala namang sinabi pero hanggang sa mga oras na ito hindi pa nagpapakita. Talaga ba? Baka naman nagpunta lang sa kaanak. May mahalagang okasyon kaya hindi pa nakakabalik. Ewan ko, sana nga ganun lang. Baka may masamang nangyari na ako. Itinigil nila ang usapan dahil kumakalam na ang sikmura ni Arjo. Kusa na rin kumilos ang pinsan. Binitbit ang piko. Nagsimulang magbungkal. Pagkatapos niyang kumain, tumulong na upang mapabilis ang trabaho. Buong maghapon silang napasabak sa gawain. Nang tumigil ay nagunahan pa sa pagbalik ng kubo upang makapagpahinga. Sa kalagitnaan napansin nila si Mang Ramon. Sobrang tuli ng pagtakbo. Binabaybay ang daan pauwi. Si Mang Basti na nasa unahan, natigilan ng makita. Lumapit ito sa kanila upang ipagsabi ang nasa isip. Kita nyo na, nawawala na sa katinuan si Ramon. Baka sa susunod, lalambitin na yan kung saan saan. Nakita ko na ang ganito dati. Nung naroon pa ako sa Antique, may kapitbahay kasi kaming nayanggaw. Mas malala nga ang nangyari dahil inuuntog ang ulo tapos kinakalmot ang dingding. Umaakyat pa sa bubong ha. Yang si Ramon, hindi magtatagal lilipad na yan kasama na sinasabi niyang uwak. Ba naman ho kayo? Laway niyo po yung lumilipad papunta sa mukha ko eh. Manong naman? Hindi porkit matanda na, kakalimutan na magsipilyo. Di na nga maganda itsura ng mukha nyo, baho pa ng bibig nyo. Ba naman yan? Hindi napigilang tumawa ni Arjo sa puna ng pinsan. Nahiya si Mang Baste. Inamoy pa ang sariling hininga para makasigurado. Ito ang maipapayo ko sa inyo, Manong. Bago ang chismisan, sipilyo muna. May tinga pa kayo. Isda yung ulam mo kanina, ano? Ikaw naman, iho. Ang dami mong napapansin. Ito na lamang ang nasabi ng matanda. Kahit silang tatlo lang ang nasa lugar, nakaramdam siya ng hiya. Hindi nagtagal ay nauna nang magpaalam. Ang tindi mo mamuna, ayos ka rin ah. Kung makapagsalita, hindi naman nalalayo yung ugali nyo ni Manong. Pareho kayo nauuna yung pagsasalita kung ano-ano sinasabi sa kapwa. Kahit na, pero para may punto rin si Manong eh.
Paano kung nayanggaw nga si Tandang Ramon? Kapag nangyari yan, baka matulad sa sinabi niya, lilipad na yan kasama yung mga uwak. Wika ng pinsan. Naging seryoso si Arjo. Napapaisip sa narinig pero dahil naguguluhan pa, minabuti munang tumahimik at antayin ang sagot ng lolo. Kung totoo man ang sinasabi niyo tungkol kay paring Ramon, hindi nalalayong nayanggaw nga. Kapag nahawakan ng isang tao, sa sandaling epekto na ang sumpa sa kanyang katawan, unti-unti na siyang mawawala sa katinuan. Hindi na makikilala ang nakapaligid. Matatakot na rin sa maraming bagay. Isa na rin dito ang tubig. At kapag naging ganap na aswang, delikado. Magsisimula na siyang maghanap ng mabibiktima. Boy, ito na yata ang oras para ipagpaliban muna ang pagpunta sa taniman. Nakabalik na rito si Tandang Ramon. Paano kung sa kalagitnaan ng pagtatrabaho natin bigla siyang susugod? O hindi kaya, sabihin na natin may proteksyon tayo, yung bigay ni Lolo, pero wala pa rin nakakalam sa posibleng magawa ng isang aswang. Paano kung sa kalagitnaan ng pagtatrabaho natin? Ay talaga lang ha, gumagawa ka ba ng gawain doon sa sakahan? Sa tingin ko, nakaupo ka lang doon nagpapalaki ng yan yung pagkalalaki mo. Pero may punto ka, kahit papano. Hindi pangkaraniwan ng aswang, kaya hindi tiyakan nalalaman ng tao sa posible nitong gawin. Malalakas ang mga yan at meron silang kakayahan na mahirap tapatan ng sinuman. Kaya nga ho Lolo, wag mo na kaming papuntahin sa taniman. El Nino naman eh. Anong mapapala namin doon, bungkal ng bungkal? Pinong-pino na yung lupa na binubungkal namin. Tapos nandiyan pa si Tandang Ramon. Ay nako, ilalagay mo ba sa kapamakan yung buhay ng mga apo mo? Abay lokong to ah. Ang lakas ng lobo magtanong ng ganyan. Siyempre naisip ko na yan kahapon pa. Kaya bukas hindi na kayo pupunta ng sakahan. Naawa na rin ako kay Arjo. Kaunti na lang, magbumuka ng uling ang balat kakabilad sa araw. Sasagot sana si Arjo pero minabuti na lamang manahimik. Gusto niyang malaman ang magiging takbo ng pangyayari sa buhay ni Mang Ramon kung talagang nayanggaw ba siya. Lalong-lalo na kung ang kinalaman ay uwak. Pero dahil pinagbabawalan na pumunta ng sakahan, hindi na yata mangyayari pa. Pagsapit ng gabi nasa sala pa rin. Nagbabasa ng mga lumang diaryo dahil hindi nakabili ng bago. Habang nagpapantok, narinig niya ang ingay ng dahon sa labas. Parang sinadyang hampasin. Sumilip siya. Nakita ang isang tao na may dalang kahoy. Pinaghahambalos ang mga halaman sa tabi. Nang mapansing papalapit na sa kanilang bahay, kagad inihipan ang nakasinding lamparilla. Pinagmasdan niyang maigi ang tao hanggang sa nakilala. Si Mang Ramon. Lalabas na sana siya nang awatin pero naisip na posibleng may mangyaring masama. Nagtataka rin dahil ang kwintas biglang uminit. Inilayo pa niya ang balat sa pag-aakalang nakakapaso. Dito lamang naintindihan ang sinabi ni Lolo Perico tungkol sa bisa ng mutya. Si Mang Ramon na nagwawala sa labas, na parang asong gutom na gutom, biglang napatingin sa paligid. Pagkatapos ay natatarantang lumayo. Pagkawala nito ay saka lamang humupa ang init ng kwintas. Hindi siya makapaniwala sa mga nasaksiyan. Napapatakbo na lamang patungo sa kwarto at dahil madilim, hindi napansin na naroon si Roy. Dumaing ito dahil naipit ang kamay. Anak ng ano ba? Palagi na lang ah. Sindihan mo kasi yung lamparilla bago ka pumasok. Agoy, ang sakit ng kamay ko. Wika ng pinsan. Ito na rin mismo ang nagsindi ng lamparilla. Nagulat pa nang makita siya. Oh, anong mukha yan? Pangit mo ah, ayos ka lang ba? Roy, totoong aswang si Mang Ramon. Naging aktibo ang mutya ko kanina nang mapagawi siya rito. Nayanggaw nga. Sinasabi na nga ba eh.
Pero talaga bang pumunta dito si Mang Ramon? Naku, narinig yata lahat ng sinabi ko sa kanya kaya pinuntahan tayo dito ah. Sa tingin ko hindi. Nagwawala siya, katulad nung nakita natin sa sakahan. Tumatakbo. Parang wala sa wisyo. Uminit yung mutya ng sandaling yun eh. Kaya sigurado ko na siya ang tinutukoy nito. Tama talaga si Mang Basti. Ibig sabihin, delikado na tayo mga kapitbahay niya. Sabi nga ni Lolo, basta-basta na lang susunggab. Ang malala pa kapag nakapatay. Magmula ngayon, hindi na talaga ako lalabas. Pareho silang napatahimik pagkatapos. Kinakabahan sa nangyari. Hindi rin nakatulog. Nakaupong inaantay ang pagsikat ng araw. Kinaumagahan, kagad nilang sinabi kay Lolo Perico. Hindi to nagulat dahil napag-usapan naman na ang iniisip na lamang ay kung paanong makakatulong. Hindi nalalayo sa kanilang pamilya si Mang Ramon dahil minsan ang nakasama ng lolo sa iisang bubong. Magkakabarkada sila. May pagkakataon na kinakailangan munang makitira sa tahanan dahil walang permanenteng bahay noon. Naging magkasundo ang dalawa. Nagkahiwalay lang ng parehong makapag-asawa. Kaya ngayon napapaisip siya kung paanong matutulungan ang minsang itinuring na pamilya. Napakabuting tao ni Paring Ramon. Kaya nakakalungkot isipin ang sinapit niya ngayon. Hindi natin mauhulaan ang mangyayari. Pero wag sanang ganito, kawawa naman eh. Lolo, kung magpatawag kaya tayo ng manggagamot. Bago pa lang yung kalagayan ni Tandang Ramon eh. Baka pwede pang madaan sa gamutan. Teka, bakit ba tayo namumblema eh? May asawa naman yan. Dapat yun yung nag-iisip ng paraan, hindi tayo eh. Tama ka naman, Roy. Pero kung pwede tayong makatulong, yon ang gagawin natin. Mamaya sasadya ko sa bahay nila para malaman ang kalagayan. Kung pwede pang madaan sa gamutan, tatanungin din natin yung asawa niya. Ay nasa kanila pa rin ang pagpapasya. Tumatango si Arjo. Sang-ayon sa sinabi ng lolo dahil ang pamilya pa rin na magpapasya sa kung ano ang gagawin kay Mang Ramon. Pagkatapos silang mag-agahan, naganda na para puntahan ng matanda. Gustong sumama ng magpinsan. Hindi umangal si Lolo Perico. Kailangan niya ng kasama, lalo pat hirap ng lumakad sa malayo. Pagdating sa unahan ni Mang Ramon, ang asawa lamang nito ang naratnan. Umiiyak habang nakasiksik sa sulok. Nanginginig sa takot. Napag-alaman nila, may nangyari kagabi habang nasa labas ang matanda. Sabi ng ali, umuwi na lamang ito na may dugo sa bibig at mga kamay. Wala na sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, muli na namang umalis. Hindi na alam kung saan nagpunta. Diyos ko, paano ba nangyari kay Paring Ramon yan? Wala ka bang ideya? Malamang pumunta yan sa lugar na merong aswang eh. Hindi ho ako sigurado pero may duda ako sa nangyari. Nayanggaw siya eh nung umuwi sa probinsya para dalawin ang puntod ng ina. Nababalita dati na may aswang doon. Wala naman siyang ibang pinuntahan. Maraming taon din ang nakalipas. Bakit ngayon lang umepekto? Sa pagkakalam ko, matagal talagang umepekto ang ganyan. May kaso nga na ilang taon pa ang lilipas. Pero ang ikinakatakot ko, baka hindi na kaya ng gamutan. Ang sabi mo, may dugo kang nakita sa kanya. Sa natatandaan ko rin, mahirap nang gamutin kung nakakain na ng laman o dugo ng tao. Mas lalong napaiyak ang asawa sa sinabi ni Lolo Perico. Ang magpinsan naman, wala nang ibang nagawa kung hindi magbuntong hininga. Inantay nila ang pagbalik ni Mang Ramon. Kaso nga lang lumipas na ang ilang oras ay wala pa rin. Naisipan nilang hanapin. Tulong-tulong sila. Kung saan-saan napapadpad. Kaso nga lang ay wala silang nagilap. Lolo, siguradong nandito lang yan si Mang Ramon. Imposibleng makatawid yan sa ibang lugar. Nandito lang yan sa isla, sigurado. Ay ganun nga, pero ang tanong,
saang sulok ng isla siya naroon. Ilang oras na tayo naghahanap. Paggabi na wala pa rin siya. Halik kayo, balikan natin sa kanila, baka nakauwi na. Bumalik sila sa tahanan ni Mang Ramon. Naabutan nila ito. Kakauwi lang din, sabi ng asawa. Nakatulala sa sulok. Nangangamoy na rin dahil sa natuyong dugo sa bibig at ibang bahagi ng katawan, lalo na sa damit. Sinubukang kausapin ni Lolo Perico pero hindi sumasagot. Sina Arjo at Roy naghihintay sa labas, kinakabahan sa mangyayari. Hindi sila pumasok dahil sabi ng lolo, baka magwala ang matanda kapag nakakita ng maraming tao. Makalipas ang ilang sandali, nagulat sila nang magsigawan ang mga tao sa loob. Nagmamadali silang pumasok doon sa lugar. Naratna ng matanda na nakalambitin. Kinakalmot pa ang dingding. Nang mapatingin kay Arjo, bumaba ito kagad at nagwala. Parang natakot sa binata. Nagtataka ang magpinsan, pero nang mapansin ang pag-init ng mutya, naintindihan ang sitwasyon. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang hakbang, nakatakas na si Mang Ramon. Sa taglay na pambihirang lakas, nagiba ang bintanang dinaanan, kagad nila itong sinundan. Hindi sila tumigil sa paghabol kahit paman halos hindi na maabutan. Nagkahiwalay-hiwalay pa nung naroon na sa kakauyan. Si Arjo na mag-isa na lamang dahil nagpaiwan, huminto muna. Hindi na rin niya alam kung saan susuot. Babalik na sana siya, pero napalingon ng biglang kumaluskos sa bandang unahan. Naramdaman niya ang init ng tangan, kung kaya't nagpatuloy na lamang. Humakbang patungo sa pinagmumula ng ingay. Ilang sandali pa ay bumungad si Mang Ramon. Masyado na itong agresibo. Mahirap tapatan ng lakas. Tumilapon siya matapos tamaan. Pero laking gulat niya dahil walang sugat sa kabila ng paglapat ng matutulis na mga kuko. Hindi pa maintindihan nung una, pero habang nakikipagbuno sa aswang, unti-unti nang nauunawaan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Naganap siya ng pwedeng mailaban. Dumampot na mga bagay-bagay sa tabi para maiyampas. Subalit walang umubra sa nilalang. Lahat ng kahoy na hinataw ay nababali lamang. Dahil sa ginawa niya, mas lalo pa itong nagalit at inatake siya ng todo. Nasakalang binata at halos malagutan ng hininga. Mabuti na lamang dumating sina Lolo Perico na kanina ay paikot-ikot sa kakahanap. Kagad nilang inawat si Mang Ramon. Nailayo naman pero tumilapon din sila. Nakalmot pa sa pisngi si Roy. Paring Ramon, alam kong ikaw pa rin yan. Halika na rito, umuwi na tayo sa inyo, tumigil ka na! Sinubukan ni Lolo Perico na kausapin, pero nangingibabaw ang pagiging aswang. Hindi siya nakilala o nakinig sa kanyang salita. Sa halip ay sumugod ito. Nagmamadaling humarang si Arjo para hindi mapahamak ang matanda. Naintindihan niya ang bisa ng mutya, kaya naman inako ang pakikipagbuno sa aswang. Pinipigilan lamang, hinuhuli dahil wala siyang intensyon na saktan ito. Sa kabila ng pagiging halimaw, naniniwala pa rin siya na hindi nawawala ang Mang Ramon na kanyang kakilala. Habang hinaharap ang nilalang, naganap ng paraan si Roy para makatulong. Nagmamadali itong umuwi para makakuha ng pangtali. Mabilis tumakbo, kaya nakabalik din kagad. Napigilan ni Arjo ang mga kamay nito, pero hindi magawang talian dahil sa pagiging malikot. Kalaunan ay nakawala uli. Muli na naman silang inatake. Lumayo sina Lolo Perico dahil hindi nalalayong mapuruhan. Wala silang dalang panangga. Ako nang bahala dito. Ang mabuti pa siguro maghanap kayo ng ibang bagay na pwede nating itali sa kanya.
Hindi ubra ang lubid lang. Tignan nyo naman. Hindi pa nabubulang tali pero naputol na. Sumang-ayon ang matanda. Babalik sana sila Roy sa tahanan pero nakasalubong ang asawa ni Mang Ramon. Humahagulgol at may bitbit na itak. Masama ang tingin nito na para bang gustong makapatay. Anong gagawin mo, Mare? Ay kumalma ka lang, nandito kami. Tutulungan namin si Pareng Ramon. Hindi mo kailangan maging ganito. Akin na ang itak. Pareho silang napatras ng itaas nito ang patalim. Ang sabi ni Baste nakapatay ng tao ang asawa ko. Kung ganito lang naman, papatayin ko na siya para matigil na. Aswang na siya eh. Marami na siyang nabiktima. Mare, hindi solusyon ang pagpatay. Hayaan mo kaming tumulong. Asahan mong maibabalik natin sa dati si pare. Akin na muna ang itak. Baka kung ano pa ang magawa mo. Ale, naniwala po ba kayo kay Mang Baste? Naku, sinungaling ho yun. Hindi tawang napatay ng asawa nyo kung hindi isang kambing at mga manok. Ako po mismo nakakita ng mga hayop na kinatay niya. Nagsisinungaling lamang si Mang Baste para guluhin kayo. Wala pong pinatay na tao si Tandang Ramon, kaya hindi nyo kailangan magdala ng itak. Wika ni Roy. Dahan-dahang bawi sa patalim. Kagad niya itong nailayo matapos makuha. Pareho naman silang napalingon matapos marinig ang kaluskos ng mga dahon. Pagtingin ay nakaabot na sa gawin nila ang sagupaan ni Mang Ramon at Arjo. Kagad pinigilan ni Lolo Perico ang babae na gustong lumapit sa asawa. Samantalang si Roy ay dumampot ng kahoy. Iniampas sa nilalang na hindi tinatantana ng sakalang pinsan. Naiwalay kagad ito at lumayo. Hinabol din ni Arjo pagkabangon. Sumunod siya at silang dalawa na ang humuli. Roy, samahan mo si Lolo sa paghanap ng mga gamit na pwedeng itali kay Mang Ramon. Malakas siya, kaya kailangan natin na mas matibay. Kaya na maganap ni Lolo. Tutulungan muna kita sa paghuli sa limaw na yan. Mauna kang sumugod. Susundan ko ng taga. Dalian mo, baka makatakas pa yan. Ano ba? Hindi ka gagamit ng patalim? Hindi natin siya papatayin. Huhulihin lang. Balak ni Lolo na ipatingin siya sa manggagamot. Eh sus, depende na lang kung anong mangyayari ngayon. Kung magmamatigas yan at hindi tayo tatantanan sa pag-atake, aba lalaban ako. Hindi natin siya papatayin. Makinig ka naman, Roy. Dali-daling hinabol ni Arjo ang pinsan na naunang sumugod. Umatake naman ang aswang at sila ang nagbuno. Mabilis ang kaganapan. Nakita niyang nasa ibabaw na ni Roy ang aswang. Nahirapan ang pinsan dahil sa lakas nito. Nagmamadali siyang lumapit para sana sumaklolo. Pero nagulat na lamang nang tumagos na ang patalim sa tagiliran. Natigilan siya. Napatitig sa nilalang na dahang-dahang lumalayo habang umaangil. Yan ang dapat sa'yo. Aswang ka na. Gusto sana kitang iligtas eh. Kaso mahirap. Roy, ano ba? Sabi niya hindi natin siya papatayin eh. Biktima lang si Mang Ramon. May babalik pa natin siya sa dati. Kalma, hindi pa yan mamamatay. Nakalimutan mo ba ang minsan ng kwento ni Lolo? Hindi madaling mamatay ang aswang. Nadaplisan lang ang tagiliran yan. Manghihina lang siya at ilang araw ang lilipas, gagaling din yan. Tinignan ni Arjo ang sugat. Tama nga ang pinsan. Daplis lang sa tagiliran, pero naparami ang pagdurugo. Akala niya napuruhan dahil sa pagtagos ng patalim. Nanghina ito at dahan-dahang bumalik sa anyong tao. Pagkabagsak ay saka lang sinaklolohan. Agarang inalayan pabalik ng tahanan. Pagkalipas ng mga araw matapos ang gabing iyon, unti-unti nang naghilom ang sugat ni Mang Ramon. Dahil dito hindi na lumabas ang pagiging aswang. Sinamantala nila ang pagkakataon na mapatingin sa manggagamot ang kalagayan. Mabuti na lang, isang mahusay ang nakuha
naagapan kagad ang kalagayan. Mabuti na lang hindi pa nakatikim ng dugo o laman ng tao. Nabuhay na sa kanyang kaibuturan ng sumpa pero nagawa kong makuha. Itong bato na ito ang naging dahilan, kaya ibabaon natin para masiguradong hindi na makakabalik sa katawan ni Mang Ramon. Huwag na rin kayong mag-alala dahil patuloy na ang paggaling niya. At ikaw asawa, huwag mo lang kalimutang ipainom ang binilin kong mga halaman. Dadalawin ko rin siya sa mga susunod na araw para masuri. Ang mga uwak na nagpapakita ay alaga ng aswang na yumanggaw sa kanya. Namatay na ang dating may-ari at balak ng mga yon na madilbihan kay Mang Ramon, pero dahil nagamot siya, lalayas na rin ang mga yon. Lahat sila ay nakahinga. Matapos ang ilang araw ng gamutan, umayos na ang kalagayan ni Mang Ramon. Nailuwa na ang batong nagsisilbing sumpa ng aswang, kaya wala nang problema pa. Ang kailangan na lamang, oras para tuluyang gumaling. Ang angas ano? Naisip ko lang ang laban niyo ni Mang Ramon nung aswang pa siya. Ang haba na mako ko pero hindi ka nasusugatan. Kahit galos lang wala ka eh. Ang lupit. Ang galing ng mutya na ibinigay ni Lolo. Oo nga eh. Pero ang pinaka-importante dito, nagamot si Mang Ramon. Malaking tulong din ang mutya ni Lolo dahil napigilan ang pag-asik niya. Wika ni Arjo. Hindi maiwasang mamangha sa tangan. At dahil tapos na ang problema sa aswang, ibabalik niya sana ang mutya kay Lolo Perico. Subalit hindi to tinanggap. Siya na ang pinaalaga. Iningatan niya ito at pinahalagahan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa mga susunod na storya dito sa ating channel. Maraming salamat. Paalam.